Pinapakita po natin yung title natin. Tama-tama siya na mensahe para sa atin. Parang tanong na rin siya. Diba? How to be more useful for God. Paano nga ba tayo magiging mas kagamit-gamit o kapaki-pakinabang sa Panginoon? Dapat ba Bible school graduate? Or dapat ba pastor ka? Or evangelist? No? Pero pinapakita po sa verse natin dyan na hindi lang po sila yung pwedeng magamit ng Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy 2:20-21, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master and prepared for every good works. Ibig sabihin dito, kung sino man pala, no, hindi lang yung mga may hawak ng church, di ba, yung mga pastors, hindi lang yun, lahat tayo pwede. No, if anyone cleanses, yung linisin yung sarili mo sa pagiging hindi ba ano ba tawag sa Tagalog ko? Basta yung hindi nakakalugod sa Panginoon, di ba? Alis kung hindi linisin natin ang sarili natin kasi baka meron pa tayo inggit, no, minsan nagsisinungaling pa tayo, di ba? Hindi tayo magagamit. Kasi ang ginagamit ng Panginoon, yung malinis na vessel. No? At kung malinis mo man ang sarili mo, diba? Kasi minsan, the way we act, no, nakikita na Kristiyano ba talaga yan? Diba? Minsan gano'n eh. Parang na-dishonor yung mga nature ng Panginoon. Ang nature ng Panginoon, loving siya. Diba? Tapos siya, merciful, holy. Pero nakikita ba yan sa bawat Kristiyano? Yun dapat ang nakikita para magamit nga ng Panginoon. Yan. Kung sakali man, no, magagamit ka ng Panginoon na sisidlan, no, na marangal. Ayan. At nakatalaga ka lang sa kabanalan. Sabi nga, at magagamit ka ng master para ihanda sa mga mabubuting gawa. Ayan. Kaya sa pangalawa po nating slide, God desires believers who are useful, not merely gifted. Yung susi nga dito is yung kasama sa prayer kanina, na willing and available lang. Dapat maging willing and available ka. Kasi kung gifted ka nga, hindi ka naman available, di ba? Paano yun? Paano magagamit ka? No, hiyang-hiya naman tayo sa China na mga believers. No, na grabe yung nila sa Panginoon. Pero tayo, meron na tayong kalayaan na magagawa yan. Pero hindi pa natin ginagawa. Kaya kung may mga gift man kayo, alam niyo na kung ano yun, pwede nyo paggamit ngayon sa Panginoon. Tsaka hello, nag-overtime, nagdo-double time ng kaaway. Kahit na nasa pre tayong sitwasyon. Kita mo naman yung mga youth, diba, yung pumatay sa Tacloban. Kitang-kita naman natin yun. Kung may nakapag-share kaya doon, mangyayari yun. Maraming sigurong hindi. Maraming aksidente ngayon ng mga kabataan. Kasi nga, una-una, mali yung, hindi naman natin pero sila nagawa ng law eh. Diba? Yung juvenile, na yun. Pero, kung nagdo-double time nga ang kaaway, dapat kumilos din tayo. Di ba? Parang yun nga. Next slide po. Sabi dito, our usefulness to God increases as we pursue holiness, availability, and faithfulness. No? Kung sa pamuhay po natin yan, na yung holiness, availability, and faithfulness, diyan na talaga tayo magagamit ng ating Panginoon. Yung next slide, kaya po sa ating introduction, nakalagay dito, sabi dito, many Christians ask, how can God use me more? Ang sagot ba is greater talent, yung malawak na talento? No? Hindi natin, minsan kasi ang tingin natin sa talent, yung, ang galing mo, package. Magaling yung sumaya, magaling pa kumanta, magagamit siya sa song lead, di ba? Magamit-gamit siya sa Panginoon. Pero hindi lang yon, hindi naman yun isipin nila na much is given, much is required, di ba? Kung ano yung binigay sa Diyos, karaming talent, kailangan gamitin mo yan. Isipin mo, ikaw wala kang talent, imposible yun, meron tayong talent. Kahit isa lang yan, kailangan mo lang ma-discover. Di ba? Malay mo, ilagay kang usher. Tapos pag may pumasok, linggo-linggo bumabalik yung binuksan ng usher. Sabi,
pinag-testimony niya, bakit bumabalik ka sa church? Kasi yung pagbukas ng pinto nung unang pasok ko sa church, kala ko langit eh. Kasi parang anghel yung nagbukas eh. Di ba? Kasi maganda yung ngiti. Di ba? Tapos, kumbaga, hindi mo alam, yun na yung gift mo. Di ba? Nung unang attend ko nga ng church sa ah, housing, sa NHA, alam mo, nakita kong ngumiti si Mira. Sabi ko, ba, dapat nasa pintuan lagi ito eh. Kasi ngiti pa lang ni Mira, kahit nakasimangot ka, mapapangiti ka eh. Di ba? Tingnan mo, kaya nga na-inlove si Jobert. Ay, kumbaga parang doon mo madidiscover yung kaloob sa'yo ng Panginoon. Maaari din na, sasabihin mo, ay wala naman talaga akong talent na pwede ipagamit sa Panginoon. Pero nag-invite ka. Grabe yung in-invite mo. Talagang bumabalik din sa church at dumadami pa yung in-invite mo. Soul winner ka pala. Di ba? Hindi kaya ng song leader yun. Kaya niya lang kumanta pero hindi niya kaya magpanalo ng kaluluwa. Tingnan si Raylene. Dami napanalo. Kaya, malaki reward niya kay Lord. Kaya yan, hindi rin siya sa higher educational. Di ba sabi nga ni Pastor Dan, pag alam mo yung salita ng Diyos, anday mo pa yung law. Di ba? Kasi hindi nila alam yung yung mga bagay na patungkol sa Diyos, yung totoong buhay. Di ba? Yung mga professional na yan, ang goal nila, makalipon ng pera, para sa kanila man is foundational. Di ba? Doon sila nagpupundasyon sa makamundong bagay. Pero tayo, hanap yung mga taga-mundo, di ba? Ang gagawin mo, maghahanap buhay. Pero tayo alam na natin yung buhay. Si Jesus. Amen? Tapos, hindi rin sa At saka kita mo naman, di ba? God uses the foolish things of this world to shame the wise. Dito mo naman si Peter at saka si Andrew. Mangingisda lang sila. Pero naging sila, foundational leader ng early church. Di ba? Kung paano sila ginamit ng Panginoon. Kaya wala yan sa mga ganyang posisyon. Impressive position. Maring napakataas ng posisyon mo. Sa tapos magsisimba ka parang mahirap pa hawakan ng walis yan. Diba? Kasi mataas sa tao yun eh. Pero may mga church daw na gano'n narinig ko. Yung engineer, Aseret, Aser, yung mataas na pinag-aralan, nililinis ng CR, diba? Kumbaga, yan dapat malaman natin yung posisyon natin sa church. Hindi iba yun sa mga pang-secular na alagayan. Kaya sabi ng scripture, God consistently chose ordinary people whose heart were fully surrendered to Him. Makikita natin yung maraming Bible character na gano'n. Si Esther, simpleng ulila lang siya na Israelita, pero siya pa yung naging reyna. Diba? Si David, dito naman natin na ang bata-bata lang niya, tigapag-alaga lang siya ng tupa, pero tinalo niya higante. Diba? Napaka mysterious talaga ng pagkilos ng Diyos. Kaya ito, susunod nating slide. Yan, Warren Wiersbe, binibigyan ng emphasis ni Warren Wiersbe na mas concerned ang Diyos sa ating pagkatao, sa ating karakter, at than sa our competence, yung kakayahan natin. Bessel's value is not determined by how beautiful it is, but by how useful it is to master. Kumbaga, talagang hindi naman natin na pwedeng sabihin na na ito lang ang pwedeng magandang lagyan, no? Lahat tayo pwede. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya, ayan, second slide to. Ayan na yung number 1 na tatlo kasi to na para ka maging useful person sa Diyos. No? Sabi sa 2 Timothy nga, 2:20, He will be useful to the master. Ayan yung birth na Onlyjans, kasi 2021 yun eh. Ayan. Yung 20, sinabi doon, meron daw malaking bahay na may mga kagamitang yari sa ginto, sa pilak, at meron ding kagamitan na yari sa kahoy at bato. No? Tapos yung mga yari sa kahoy at bato, ginagamit sa pang-araw-araw. Pero yung sa ginto at pilak, yan ang ginagamit ng hari. Kumbaga tayo, ganyan dapat ang natin, ang kalalagyan natin yung gamit na yari sa ginto at pilak. Nakatalaga lang tayo sa Panginoon. Yan. Sabi nga rito sa next slide,
Yan. Before God works through us, He first work in us. Bago niya tayo gamitin, no, babaguhin niya muna tayo. Yan. Nasa atin naman yan kung handa ba tayo magpabago, di ba? Kasi ang Diyos hinihintay ka lang na lumapit sa Kanya. Yan. Kaya meron yung next slide natin sa letter A, sabi diyan, pursue personal holiness. God uses vessels that are set apart for His purpose. Yan. Ginagamit niya nga yung gold at saka yung silver, no? Or sa purpose lang na para sa sa Diyos. At tayo ngayon, sin hinders our effectiveness in ministry. Yun, totoo namang nakakasira yun. Yung kasalanan, kung may kasalanan ka, tapos, halimbawa, ganap ka sa yung ministry, hindi ka magiging effective. No, mararamdaman at mararamdaman. Holiness is not perfection, but daily surrender. Oh, hindi naman tayo perfect, alam natin, no? But kailangan natin mag-daily surrender sa Panginoon. Kada may pagkakamali, natural lang yan, pero hingin mo ng tawad sa Panginoon, no? At patatawaran naman tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 24:3-4, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hands and a pure heart. No? Pero, sino ba makakakit sa bundok ng Panginoon sa banal na lugar? Siyempre, yung mga malilinis lang puso. No? Ayan, sabi nga po sa next slide, remove anything that pollutes your life. Ayan, confess hidden sin. Kung ano man yung bawat isa sa atin, kung meron man tayong hidden sin, hindi talaga hidden yan kasi kita yun ng Panginoon. Diba? Ikaw at ang Panginoon lang nakakaalam yan. Mas mabuting i-confess mo sa Kanya. No? Para mapatawad ka at magamit ka. Sabi nga kasi sa 1 John 1:9, no, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us in our unrighteousness. Kumbaga parang yung kung handa ka talaga na magamit ng Panginoon, i-confess mo. At bukod sa pag-confess, siyempre hindi mo na siya muling gagawin. And eliminate worldly compromises. Yan. Kahit saan naman may mga kompromiso minsan, di ba? Sa school, makakompromise ka, sa work. Pero pwede mo siya sigurong, pwede daw, eliminate mo na yun. Yung worldly compromises. No? Kasi nakasalalay at stake yung kaligtasan natin dyan. Tsaka yung paglilingkod mo dyan. No? Sabi dyan, guard your heart, mind, and testimony. Yan, yung guard your heart, ang sabi nga, di ba? The problem of the heart, the heart of the problem is the problem of the heart. Well, basta kung ano man yun, di ba? Talagang ang puso kasi deceitful. Di ba? Nakalagay naman yun sa Bible, in anything, kahit saan. Hindi nga yan hindi ko nga yan ma-predict kung, kasi minsan galit ka ngayon, mamaya tatawa ka, di ba? Minsan masayang-masaya ka, bigla kang malulungkot, no? Kasi kailangan i-guard natin yung heart natin. Lagi natin itong ipa-align sa Panginoon, di ba? At kung hindi mo yan mag-guard, mga bantayan, lalabas yan sa bibig, di ba? Sabi nga, the overflowing of the heart, the mouth speak ba yan? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Di ba? Kaya, ano na babantay mo? Yung bibig mo na. Kasi minsan, alam naman natin na yung dila natin has no bone, but it's strong enough na makasira tayo ng damdamin ng iba. Di ba? Kaya, kung sa heart pa lang, dapat ayusin na natin yan. Kumbaga parang lagi tayo dapat ma-remind na, kailangan maging maayos ako. Kailangan, siguro, mas maganda, kantahan mo na yung sarili mo. Yung alam niyo ba yung please be careful? Please, hindi yung kay Jody No. Please be careful, little tongue, what to say. Kada mong sasalita ka, please be careful, little tongue, what to say. Diba? Kumbaga lahat ng natin, little eyes, little ears, no? Dapat maging careful yan. Yan. Tapos sa mind naman, parang sa heart din yan. Yan, the overflowing of the mind, the life is lived, sabi nga nun. Out of the abundance of the mind, the life is lived. Kumbaga kung ano yung nasa isip mo, ayun lang ipamumuhay mo. No? Kumbaga parang, nakikita naman natin yung mga nagagalit na tao, di ba? Kung ano yung ginagawa nila. Kasi yung nasa isip nila eh. Kung ano maisip nila, ginagawa nila. Dapat makontrol din natin yan. Alam nyo ba, inihambing tayo ni Jesus sa tupa. Bakit? Kasi
yung tupa, hindi siya makatagal sa langaw. No, every time na dumadapo yung tupa sa langaw, ang ginagawa ng tupa, ha? Yung langaw sa tupa. Yung langaw to, dadapo sa ulo ng tupa. Ayan, hindi kaya tagalan ng tupa yon. Yung pagdapo ng langaw sa ulo nila. Kaya ang ginagawa ng tupa, binubunggo nila yung ulo nila sa bato hanggang sa mamatay sila. Which is ganun din tayo. Kaya nga sabi niya kay Peter, di ba, alagaan mo yung mga tupa ko. Kasi tayo, dapat magpa-cover muna tayo ng anointing kay Lord, ng Holy Spirit. Kasi yun ang inaatake ng kaaway. Parang nga rin tayong tupa hanggang masira tayo, di ba? Dahil nga, wala tayong anointing. At siyempre, yung armor of God, dapat lagi natin suot-suotin. Ayan. And our testimony rin, no? Dapat alagaan din natin yung testimony natin, makakapag-glorify ba sa Panginoon yung sinasabi mo, di ba? Hindi basta, ang kaya nga testimony, parang dyan mag-glorify ang Panginoon. Kung paano siya kumilos sa buhay mo. Next slide, sabi nga po sa Psalms 139:23, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Kumbaga, pinagpapastik ka dapat sa Panginoon, magpapalinis ka, humingi ka ng guidance sa Kanya. No, para lagi kang okay na magamit ng Panginoon. Kaya sabi naman sa C, live as an example to others. A clean life gives credibility to our witness. Dapat maging malinis na ang buhay natin bilang Kristiyano. No? Meron kasi minsan Christian na, siya pa yung magulang. Diba? Minsan may ganun eh. Tapos, siyempre, yung patatotohanan mo, gusto mo masave, di ba? Parang hindi maniniwala sa'yo kasi, minsan yung Christian, ugali ko nga yun, laging late, no? Pero, hinihingi ko yun ng tawad sa Panginoon. Yun, kung sino pa yung nasa trabaho, nakikita pang ganon, no? Naglulugaw ka, Christian ka, di ba? Ba't ka naglulugaw? Hindi mo iwasan natin maging ganon. Yung mga credibility natin ay masira. People often use our life before they hear our message, no? Tinitingnan mo nila yung buhay natin. You shall know them by the fruit ng mga Christian. No? Kumbaga, yung mangga, pag namunga yan ng mangga talaga yan. Paano kung santo lang lumabas yan? Hindi yan mangga. Diba? Kumbaga, yung kung Kristiyano ka, dapat pang Kristiyano yung bubunga sa'yo. No? Yung mga fruit of the Holy Spirit. And God honors those who honor Him. Yan. Talagang ino-honor din ng Diyos kung sino yung nag-honor sa Kanya. No, lahat ng gagawin mo sa sarili mo, dapat bigay ng honor dyan sa Panginoon. Diba? At i-honor ka rin yan. Yan sabi nga sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. No? Dapat po makita talaga sa atin, mag-shine ka talaga. Sayang naman kung hindi ka nagsishine. No? Sa mga, kasi nga, makikita ka dapat ng mga unbeliever na, kakaiba talaga to, parang may something sa kanya na parang interesting na malaman. No? Na bakit kaya siya ganyan? Nakakasurvive siya sa mga ganitong pagkakataon, di ba? Dapat maging magandang testimony doon. Sabi naman dito, sa next slide, ask God daily to cleanse your heart and make you a vessel fit for His service. No, lagi ka magsabi sa Panginoon na linisin ka. No, kasi napakalaking bagay nung linis yung puso mo pagka nagpagamit ka sa Panginoon. Wala nang hindrance. Yan. Kaya sa number 2 na po tayo. Sabi po dito, a useful person is an available vessel. Ayan, yan na nga po yung pagiging willing and available. Sabi po ni Apostle Paul, ni Isaiah sa 6:8, no, here am I, send me. No, kasi nung time na yan, naalala niyo nung pinatawad si King Isaiah na inanohan siya sa tong baga para mapatawad siya. Kasi nga, parang nagreklamo siya sa Diyos sa Panginoon. Nung namatay ang pinsan niya si King Uzziah, nagreklamo siya, bakit naman namatay yung pinsan ko? Napakabuting hari niya. Yeah.
Baga royal blood din po si ano eh, si Isaiah. Kasi nga pinsan buo niya. And then dependent siya. Kaya yun, after nga nun, na ano, napatawad siya ng Panginoon, sinabi niya, send me Lord. Sa kasi sabi ni Lord, sino ang ipadadala natin? No, maging willing lang tayo na masend kung saan ng Diyos tayo gusto pumunta. And God, next slide, God often uses willing people more than talented people. Ayan, kahit na sabihin natin na masyado kang talented, no? Na katulad nga sinabi ko kanina, kailangan willing ka lang sa Diyos na para mapagamit ka. Sabi nga, sa next slide, ayan, say yes to God's calling. Availability is greater than ability. No? Kahit na gano pa yung kakayanan mo, kung hindi ka nga naman available, no, wala rin. God equips those who respond in faith. No, yung ito, naranasan ko to yung God equips those who respond in faith. Yung unang nag-preach ako, nag-message ako dito, kulang ako sa time noon. Talagang may mga points pa doon na hindi ko pa nakukumpleto. Sabi ko, ano sasabihin ko dito sa points na to? Di, sabi ko, bahala ka na Lord. Sa'yo na lang magdedepende. Nipit ako na ikaw magsasalita nun. And then nag-worship tayo. Talagang pumapasok. Nagbigay si Lord ng message. Kaya nakompleto ko Sabi ko, masaya ako nang sabi ko, Lord, totoo palang sumasagot ka pagka talagang nagtiwala sa'yo. No, yung sabi ko, wala pa akong point sa ganito, Lord. Yun, naghabang go-worship ako, pumapasok siya. Yun, kaya na-deliver ko siya. Yan. Sabi pa rito, obedience begins with surrender. No, yung pagsunod nga natin sa Panginoon, laging yung kaakibat yun ay surrender. No? Surrender mo yung feelings mo, para maka-obey ka sa Panginoon. Lahat ng worries, di ba? Siya bahala kasi siya gumawa sa'yo, siya nag-design sa'yo. Alam niya kung ano gagawin sa atin. Amen? Tapos next po, Isaiah 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Ayun nga yun, yung kanyang verse, no? And said, here I am, send me. Lagi ka lang ganun, no? Tulad nga lang, ginawa ni Isaiah, sinabi doon na patitigasin niya yung puso ng mga Israelita. Di ba? Tapos, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Pero sabi ni Isaiah, hanggang kailan, Panginoon? Di ba? Hanggang madurog yung ng Israelita. Pero talagang pa. Kung ikaw ang isesend doon, tapos alam mo nang gano'n ang mangyayari, sabihin mo siyempre sa Lord, ba't niyo pa isesend? Ba't pa pupunta rin? Ganun lang pala mangyayari. Pero willing pa rin. And available lang ginawa. Pinakita niya Isaiah dito sa verse na ito. And next. Yan. Serve wherever God places you. Faithful begins in small assignment. Ayan. Yan. Ito, na-witness ko rin to. Nung may kasama tayo dito dati, namimigay lang siya ng envelope ng pang-giving, pang-tithes. Pero dahil willing siya at available lagi, talaga nagpagamit siya sa Panginoon. Kita niyo naman, yung nag-message siya, parang na-ordain na, parang pastor na siya. No, hindi ko na sasabihin sino, alam niyo sino. No, pero nagsimula lang siya sa mga maliit na bagay. Kasi kailangan magkatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga maliit na bagay para ma-achieve natin yung mas malaki pang bagay. Don't wait for a big ministry. No? Every act of service matters to God. Yan. Don't wait for a big ministry agad. Kasi minsan, pagka yung malaking ministry agad ang hawakan mo, maaaring may problema ang mangyari. May kwento dyan yung about sa Majestic Horse. Kung narinig nyo na yun, yung Majestic Horse kasi, talagang napakagandang kabayo. No? Kung makikita mo yung mga ginagamit sa mga kaharian na kabayo na malalaki, ayun yung makikita mo sa Majestic Horse. Kumbaga, parang parang gagamitan mo siya ng mamahaling shampoo kasi alam mo yung bukang kabayo. Diba? Ngayon, itong kabayon to, ang pangarap niya, makapaglingkod sa kaharian. Dahil nga Majestic Horse siya. Ngayon, may nag-aalaga sa kanya isang tao. Ngayon, may dumaan sa lugar nila na naghahanap ng sasabitan ng karwahe. Sabi nung may-ari ng kabayo. Sabi, baka gusto mo. Hinaalok ako na
Kaladkarin mo yung karwahe na yan. Sabi gano'n doon sa Majestic ko. No way, ayoko. Boom! Sabi niya, ayoko kasi, ano yan, cheap naman yan, no? Maghihila ako ng, ng kalesa. Yun. Pang ano ko, pang palasyo ako. Gusto ko hari yung hilahin ko. Yun. Sumunod na, dubaan, ano naman, gusto niyang gamitin pang karera. Yung kabayo niya, sabi, napakaganda ng kabayo to, pwede sa pang karera to. Kaya inalok din yun. Sabi nung, tinanong, sabi niya, loloko yata kami dati, nagsasalita yung kabayo. Pero sa Bible, di ba, yung donkey ni Balaam, nagsalita yun. Ayun, parang gano'n na lang, isipin nyo. Gano'n nangyari, di, pangalawang po, nag-alok sa kanya, yun nga pang karera, pero ayaw pa rin niya. Sabi niya, ibang klase ako kabayo, hindi ako pang karera. Huwag niyo akong ipagpilitan dyan. Kaya nung time na dumating yung panahon, nung lumipas ang panahon, naghanap ngayon yung hari ng isang kabayong katulad ng itsura niya, ng majestic horse. And then, excited siya kasi gusto niya yun. Pumunta sila nung nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa pagdating doon, sabi nung mahal na hari, napakagandang kabayo. Ayun ang gusto ko. Sabi niya, pero meron siyang parang alalay na nagde-decide kung okay ba yan o pwede natin kunin o hindi. Hanggang sa, in-interview ngayon yung may-ari. Sabi, ano ba ginagawa ng kabayo ito sa inyo? Ayun, wala po. Makaganon-ganon lang yun. Yung parang wala, sitting pretty lang yung kabayo yun. Sabi, naku, hindi siya po pwede. Ayun, bakit po? Maganda naman itsura niya. Ganun. Oo nga, paano kung habulin kami ng kalaban? Kawawa naman yung mahal na hari, baka sumubsob. Dahil lampay ang kabayo nyo. Ayun. Tapos yung isa naman, at saka, paano siya sasabitan ng karwahe? Kung hindi naman siya naka-experience sa bito ng karwahe. Doon naisip, nung dalawang yon na dapat pala naging tapat muna ako sa mababang posisyon. Di ba? Bago ako mag-asam ng malaking ministry. Which is ganun din po sa atin na bago ka maging kung saan mo mang gustong ministry mapapunta, kung ano man ang pagawa sa'yo ng pastor, gawin mo. Di ba? Maging tapat ka muna sa maliit. At tulad nga sinabi ko kanina, di ba? Namimigay lang siya ng tithes, na envelope. Pero nung nag-preach siya, grabe, parang hanga talaga sa kanya. No? Glory to God sa buhay niya. And tapos, sa next slide po, and whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And who is dishonest with very little, yun na nga yung sinabi kanina, dishonest with much. So, dapat maging tapat po tayo sa mga maliliit na bagay para ipagkatiwala sa atin mas malaki. Sumunod po. And depend on the Holy Spirit. Ayan, maniniwala po ba ang bawat naganap dito na hindi naman sa sarili mong kakayanan kaya mo na gagampanan yung ministry mo, di ba? Dahil yun sa Holy Spirit. Ayan, tapos the Holy Spirit gives wisdom, strength, and boldness. No? Kung makikita mo yung mga Apostle Paul ng mga duwag dati, di ba? Grabe sila tumapang hanggang sa kamatayan. Useful servants serve in God's strength. Yan. Yung kalakasan ni Lord, ang bibigay niya sa'yo. Number 3, last na po, begin each, number 3. A useful person is a faithful person. Ayun ba yung meron ba? Sige balik ko ito. Ayan, begin each day with praying, Lord, I am available. Use me wherever you want today. Ayan, lagi sana natin galiin yun na, Lord, saan ba ako gagamitin sa araw na to? No? Although may mga kanya-kanya tayong pinag-aabalahan, no? Pero ganun pa rin, kaya nga tayo buhay pa eh. May purpose si Lord sa atin. No? Kumbaga, yung mga wala na dito, mga namatay na, maring wala silang purpose, pero tayo, dapat may magagawa pa rin tayo sa ating Panginoon. Ayan, lagi tayo mag-pray sa Panginoon. Pag gising mo pala sa umaga, lumuhod ka. Ano ba yung Lord ng papagawa mo sa araw na to? Next slide po. Ayan na. Yung 3, useful person is a faithful vessel. It is required in a steward that one be found faithful. Kumbaga, ito talaga yung pinaka
pinaka may reward yung faithful. Diba? Sabi nga, reward is waiting for those who remain faithful until the end. Diba? Ano ba yung pag sinalubong tayo sa sa paghukom, diba? Yan din ibabanggit din sa atin. Tapos, next slide po, sabi dito, God measures success by faithfulness, not fame, di ba? Hindi yung kasikatan, no, yung success ng isang tao, kundi yung pagiging tapat niya sa Panginoon. Kahit na ano man ang halagayan mo sa buhay, kung tapat ka, no, success na yun talaga. Yung buhay mo. Next slide po. Be faithful in small things. Great ministries begin with small acts of obedience. David was faithful with sheep before leading Israel. Diba nakita naman natin kung gaano naging faithful si David sa mga tupa bago siya naging hari ng Israel. God tests our character before increasing our responsibility. No, gustong matas muna ng Panginoon kung hanggang saan yung kakayahan natin, no, bago tayo bigyan ng malaking responsibilidad sa mga buhay natin. Next po. B, remain humble and teachable. Humility keeps us usable, no? Kumbaga, naging kagamit-gamit tayo pagka may mababang kalooban tayo, no, sa Panginoon, maging humble tayo. Pride resists God's work. No? Kung ikaw ba na alam mo na lahat, ayaw mo na mag-practice kasi, kayang-kaya ko na yan. Lagi naman yan ang ginagawa natin, di ba? Parang merong something na mangyayari doon na mahahadlangan yung message ng Panginoon o yung pagkilos ng Panginoon doon. A teachable spirit continues to grow. No? Lagi lang tayo magkaroon ng teachable spirit para mag-grow lang tayo na mag-grow sa Panginoon. Next po. Yan, James 4:6. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God is opposed to the proud, but shows favor to the humble. No? Gives grace to the humble. No? Diyan talaga, kinakalaban talaga ng Panginoon yung mga proud. No? Kasi nga, yung mga ganyang tao, talagang mahirap yan turuan, hindi yan teachable, di ba? Lahat ng mga sasabihin mo kung meron na siyang nakaset na pag-iisip doon, hindi mo na yan magbabago. Kaya dapat lang tayo maging humble sa harap ng Panginoon. Next. Yan. Persevere until the end. Faithfulness means consistency, not occasional enthusiasm. No, hindi yung katapatan natin, dapat tuloy-tuloy yun, hindi yung parang dingas-pugon na tinatawag nila na sa umpisa ka lang. Okay, di ba, na napaka sigla mo sa umpisa, pero at the end of the day na ginagawa mo lagi yun, parang iba na. Parang natitigilan ka na. Difficult season, develop mature servant. Ayan, finish your race well. Ayan. Ayan yung sinabi ni Apostle Paul. Next. Ayan. Sabi ni Apostle Paul nga kay Timothy, di ba? I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan. Kung tutusin si Apostle Paul, siya, Pharisee siya, di ba? Siya sa law. Napakalig niya sa law. No, sabi niya, I count it as loss just to gain Christ. Di ba? Tapos, ayun nga, kaya nag-keep siya ng faith sa Panginoon dahil nga na-encounter niya si Lord sa buhay niya, personally. Next, decide to be faithful even when no one notices. Trusting God sees every act of obedience. No, lagi lang tayo maging tapat sa Panginoon kahit na walang nakatingin, no? Dahil si Lord ang nakakita sa atin sa bawat sandali na ginagawa natin. No, mapa-ministry man yan, no, sa trabaho man yan, o sa school, no, maging tapat tayo sa pagganap ng mga pagiging Christian natin. Next po. Sa conclusion na po, God is not looking for the most talented people. He is looking for clean, available, and faithful vessels. Diyan na nga po natin nakita lahat, no, ng mga points na pinakita natin, no, yung dapat maging malinis ka, lagi ka lang handa, at maging tapat ka lang sa Panginoon. Next slide po. Ayan. To become more useful for God. Ayan. Be clean vessels, pursue holiness and purity. Ayan. Maging malinis ka lang daw na sisidla ng Panginoon at maging ka lang sa Kanya.
And number 2, be an available vessel. Say yes to God's call, and depend on His Spirit. Yan, lagi ka lang daw maging available, lalo tayo na nakagraduate nga ng Bible School, di ba? Yung pwede natin sabihin yung here am I, Lord, send me. Pero ang sagot ni Lord doon, nasa Matthew 28:19 to 20 nga. No. Go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even the very age of the age. No, yung law, ibig sabihin nun, surely, kasama natin ng Panginoon sa paghahayag. No, kasi yun yung greatest commission na na binigay ni Jesus. And so number 3, be faithful vessel. Serve constantly with humility and perseverance. No? Sabi nga doon, pag nagamit mo lahat ng talento mo, di ba? Sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant, enter na into the joy of the Lord. Na, which is, bawat isa sa atin yun ang gusto natin marinig, di ba? Ayaw natin marinig yung horrible na, naalala niyo ba yung sinabi ni Pastor John na horrible na verse sa Bible? Ayun yun sa, Matthew 7:21 to 23. Sinabi doon na Jesus, ng Panginoon, sa mga huling araw nga, sasabihin ng bawat isa, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? Pero ang sasabihin ng Panginoon, depart from me, for I never knew you. You are doers of iniquity. Kumbaga, sa ibang version, diba? Go away, you're evildoers. Kumbaga, sino pa maliligtas pag gano'n pala? Nakakapagawa ng miracle, no? Eto lang pala yung susi. Yung talatang keywords natin. Magpakalinis ka lang sa Panginoon, maging available ka lang, di ba? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Na wala raw makakapunta sa langit, no? Na sasabihin, Lord, not everyone who says to me, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ayun, dapat lagi po natin tatandaan yung ganung words. Kasi yun talaga, doon tayo dapat mag-ingat. No? Pwede nga, yung mga pinrich kahapon ni Pastor Joe, na totoo nga yun, na maraming Christian ngayon pero hindi totoo. No? Yun ang nakakatakot. Kasi tayo dapat, balik tayo sa basic na pagiging Kristiyano. Ang maging model natin is yung Acts Church, yung early church. Dapat lagi tayong maging malinis, no? Lagi available, at lagi